Hello mga minamahal, Kuya Dong muli. Yan, nandito po ako. Naglaba. Kagagaling ko lang sa trabaho mga minamahal. Kaya sobrang init. Kaya nakahubad ako mga minamahal. Sobrang init mga minamahal yan. Nagwalalaba na naman si Kuya Dong pagkatapos ng trabaho. Kaya nga, OFW nga, masarap pakinggan, buhay abroad, di ba? Ang sarap pakinggan pero hindi nyo alam mga minamahal. Pagkatapos namin ng trabaho, ito, kung hindi kami nagluluto, naglalaba. Yan ang buhay abroad mga minamahal. Kasi dito sa abroad, walang katulong-katulong, walang kamag-anak. Sarili mo lang talaga pag ikaw ay isang OFW, lalo na dito sa Saudi. Yan, ganito mga minamahal ang kagagaling ko lang sa trabaho, medyo puyat at pagod, ito diretso laba. Kasi itong mga washing machine nito, maraming gumagamit maya-maya mga minamahal. Kaya nga nag-undertime ako kasi para makauna ako sa paglaba mga minamahal. Yan. Ganito ang buhay namin mga OFW. Masaya pero malungkot kasi malayo kami sa mga mahal sa buhay. Yan. Kung OFW ka, kailangan lakas loob, tibay ng sikmura at kapal ang mukha. Kasi pang wala ka sa tatlong katangian na yan, hindi ka pwedeng magiging OFW. Kaya mga minamahal. Kasi dati mga minamahal, nung unang abroad ko, wala pang mga internet, wala talaga mga minamahal, walang mga libangan dito sa Saudi. Daming bawal dito sa Saudi mga minamahal. Noong kapanahon ng 90s mga minamahal, 93 ako kasi nandito na mga minamahal. Kaya nga puro bawal mga minamahal. Walang ibang mapaglibangan kundi sulat, voice tip, yun, ganun lang talaga mga minamahal. Kung wala kang matanggap na sulat sa isang linggo, para naguhuan ka ng isang mundo. Talagang napakalungkot ka mga minamahal kung wala kang matanggap na sulat o voice tip mga minamahal. Ganun dati mga minamahal. Buti nga ngayon may mga internet na, may mga cellphone na. Dahil dati kasi walang cellphone mga minamahal. Magtiyaga ka talaga magpumila doon sa mga telephone booth doon, hulog-hulog ka tag 1 real mga minamahal para lang makakontak ka sa iyong mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Ganun talaga dati mga minamahal. Kaya nga ngayon hindi na masyadong hindi na masyadong maramdaman kasi pwede ka na makapag video call, pwede ka na makapagtawag anytime kasi mayroon ng cellphone. Dati kasi walang cellphone. Ang libangan lang talaga namin mga minamahal, magbabasa ng pocketbook. Mag-pocketbook, mga magazine, yan. Puro bawal din ang mga dyan. Bawal ang mga Betamax. Betamax pa dati mga minamahal ha. Betamax, yung mga dyan. Mga pelikulang mga hindi makanais-nais. Bawal yung mga minamahal. Bawal ka magsugal talaga, grabe, dami talagang bawal dati mga minamahal. Pero ngayon medyo open na mga minamahal ang ngayon. Talagang medyo may laking kaibahan noon at ngayon mga minamahal. Kasi ngayon dito hindi na mapipigilan yung mga social media mga minamahal. Marami nang mapaglibangan, magsayaw-sayaw ka sa TikTok, sa Facebook mo, sa Facebook page mo, sa YouTube, pwede ka na magiging content creator mga minamahal sa lahat ng mga social media. Marami ka na mapaglibangan, hindi mo na maintindihan, hindi mo na maramdaman yung dating maramdaman mo na homesick. Grabe talaga ang homesick mga minamahal dati. Dami mga nababaliw na mga OFW dati dahil sa hindi nila nakakayanan yung homesick, ang sinasabing homesick mga minamahal. Kasi wala talagang mapaglibangan dati mga minamahal. Yan. At saka sobra pang bawal dito dati sa Saudi Arabia mga minamahal. Daming bawal dati. Kaya nga daming mga kababayan natin mga OFW na nasisiraan ng bait. At saka pangalawa pa, marami ding mga kababayan natin na iputan. Alam nyo na kung anong ibig sabihin na iputan ng mga kumpare dyan sa Pilipinas. Mga minamahal, nasulot
ba? Ang kanilang mga asawa. Kaya nga marami talagang nabubuang, nasisiraan ng bait dati mga minamahal dahil sa humusik at saka sa malayo sa ating mga pamilya mga minamahal. Pero ngayon abot tanaw na sila, lalo-lalo na ngayon mga may video call na, pwede ka na mga makatawag yan. Hindi na masyadong naramdaman ang tinatawag na humusik mga minamahal. Dati kasi ang libangan lang, kung wala kang matanggap na sulat sa isang linggo, napakalungkot mo mga minamahal. Dati kasi puro sulat lang, voice tip, ang paraan dati para lang makontak ang ating mga manamahal diyan sa Pilipinas. Dati kasi kung hindi ka magtiyaga pumila doon sa sa telepono, hindi ka makatawag, hindi mo makontak ang iyong pamilya. Maghulog-hulog ka ng 1 real para lang makontak ang iyong pamilya dyan sa Pilipinas mga minamahal. Kaya nga napakalungkot dati mga minamahal kasi walang ibang mapaglibangan, walang social media, walang cellphone dati mga minamahal. Nagtiyaga ka lang sa may telepono, sa mga booth dyan, pipila ka para lang makontak ang iyong mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas mga minamahal. Kaya napakalungkot ang isang OFW noon. Ngayon hindi na masyadong naramdaman yung lungkot dahil anytime pwede mo nang matawagan ang iyong mga mahal sa buhay. Ganun talaga ang mga OFW, pero hindi mo naman talaga maiwasan ang malungkot din kahit mapapag-video call kayo kasi napakalayo naman hindi mo mayakap, hindi mahalikan yung mga mahal mo sa buhay. Ganun talaga ang isang OFW mga minamahal, napakalungkot. Isipin niyo naman mga minamahal, napakalayo ang isa't isa. Kaya nga marami nasisirang pamilya dahil hindi nila nakakayanan ang kanilang pangungulila. Diba mga minamahal? Yan mga minamahal, bilang isang OFW, proud ako bilang isang OFW kasi nakatulong tayo sa ating bansa, bukod pa na sa ating mga remittances, yan nakatulong din tayo sa ating mga pamilya na hindi masyadong naghihikahos mga minamahal. Kaso lang nakakalungkot mga minamahal, ngayon ang balitang-balita sa ating bansa puro pangungurakot ang ginagawa ng mga nasa politiko mga minamahal. Diba mga minamahal? Yan, mag-ingat tayo lagi sa ating mga ginagawa dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayon napakamahal ang mga bilihin sa ating bansa. Kuryente ang pangunahing bilihin. Yan, mura ang mga pasahod sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas mga minamahal. Kaya nga magsipag, dubling sipag mga minamahal. Yan, lalong-lalo na ngayon sobrang gulo sa ating bansa dahil ang korupsyon sa ating bansa napakalala, napakalantaran at sa gagarapalan ang pagnanakaw sa akaban ng ating bayan mga minamahal. Grabe ang administrasyon ngayon mga minamahal. Nabulol na ako dahil sobra talaga grabe ang garapalan, ang pagnanakaw sa kabalang bayan mga minamahal. Grabe, hindi sila nakonsensya mga minamahal, samantala ang mga kababayan natin daming naghihikahos, maraming hindi makabili ng pagkain dahil sa kahirapan. Pero ang mga grabe naman, tingnan mo naman, billion, million, hindi lang piso kundi milyon, trilyon, bilyon ang mga ninanakaw nila mga minamahal, di ba? Nakakaawa ang ating mga kababayan, marami naghihikahos, hindi makakain ng tama mga minamahal, pero ang mga politiko grabe ang kanilang kayamanan. Okay, thank you for watching mga minamahal. Bye-bye.